Philippians 4:6-7. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Ang sabi ni Pablo, kaibigan, magalak ka sa Panginoon. Ilang beses ka ba dapat magalak? Kapag ba may blessing ka lang? Kapag malakas ka lang? Kapag marami kang pera, doon ka lang ba dapat magalak? Ang sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always. Kahit na nasa gitna ka ng pagsubok, kahit na nasa gitna ka ng labanan sa korte, kawalan ng trabaho, na bankrupt ka, ang sabi ni Pablo, magalak ka sa Panginoon. Sapagkat kahit na nasa ospital ka at naghihirap ka dahil sa karamdaman, magalak ka. Ang sabi ni Pablo, magalak ka palagi sa Panginoon. Bakit ba sinabi ni Pablo na magalak ka sa Panginoon palagi? Sapagkat, kaibigan, ano man ang pinagdaraanan mo, hindi mo man maunawaan ang mga nangyayari sa iyo, may plano ang Diyos. May dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na dumanas ka ng ganitong uri ng pagsubok, kung bakit humaharap ka sa ganitong katinding pagsubok. Kaya imbis na magreklamo ka, imbis na magalit ka, magalak ka, sapagkat may plano ang Diyos. Sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng mga problema pinagdaraanan mo, may layunin ang Diyos, may plano ang Diyos. Sabi ni Pablo, verse 6, don't be anxious about anything. Huwag ka raw mabahala sa lahat ng bagay. Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Huwag kang mabagabag, huwag kang mamroblema, may stress, huwag kang madepress sa mga nangyayari sa buhay mo. Manalangin ka, dumulog ka sa Diyos, ibigay mo sa Diyos, sabihin mo sa Diyos ang mga nangyayari sa iyo. Humingi ka sa Kanya kapag ginawa mo to, ibinigay mo sa Diyos ang mga nangyayari sa iyo, ang mga kabigatan mo at nagpasalamat ka sa Kanya. At kapag ibinigay mo to sa Kanya, then ang kapayapaan ng Diyos ang ibibigay niya sa iyo. Aalisin ng Diyos ang mga bagabag, ang kaguluhan, kapighatian, balisahan na nararanasan mo ngayon sa buhay mo. At papalitan niya ito ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. At ang kapayapaan ng Diyos na ibibigay niya sa iyo, ito ang magbabantay sa puso mo. Ito ang magbabantay sa isip mo upang huwag ka nang mamroblema pa, huwag ka nang mabagabag pa, huwag nang sumakit ang ulo mo sa kakaisip sapagkat ang kapayapaan ng Diyos na ibibigay niya sa iyo, ito ang tutulong sa iyo para sa ganon makausad ka, makalaban ka, makabangon ka, makapagpatuloy ka sa labanang pinagdaraanan mo. May problema ka ba? May dinadala ka ba? Mabigat ba ang pinagdaraanan mo? Mugto ba ang mata mo sa kakaiyak sapagkat hindi mo alam kung saan ka kukuha ang pambayad sa hospital bill, pambili ng diaper ng anak mo, pambili ng bigas, pambayad sa Meralco, kuryente, tubig, at sa kung ano-ano pa. Sabi ni Pablo, magalak ka kaibigan sapagkat sa kabila ng pagsubok ng kahirapan na dinaraanan mo sa mga sandaling ito, may plano ang Diyos, may plano ang Diyos. At sa likod ng mga pagsubok na to, may magandang ginagawa ang Diyos para sa iyo. Trust in God, manampalataya ka sa Kanya. Ibigay mo ng buong buo ang tiwala mo sa Panginoon. Asawa mo ba ang problema mo? Mabisyo ba ang asawa mo? Lulong ba sa bisyo, sugal, droga, pambababae ang asawa mo? Ibigay mo sa Panginoon at aalisin ng Diyos ang lahat ng kabalisahan, kabagabagan, paghihirap na nararamdaman mo sa mga sandaling ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, nilalapit ko po sa iyo yung mga taong nakikinig sa akin, yung mga punong-puno na ng pagsubok, mga problema. Hindi na nila alam kung paano sila babangon. Nawala na ang ngiti sa kanilang mga labi. Nawala na yung kislap ng kanilang mga mata. Nawala na ang pag-asa. I pray, Father, bigyan mo sila ng bagong direksyon. Bigyan mo sila ng bagong pag-asa. Ipakita mo sa kanila ang plano mo. Ipakita mo sa kanila na hindi ka patapos sa buhay nila. Ipakita mo, Panginoon, kung bakit mo hinahayaan na mangyari ito sa kanilang mga buhay, sapagkat ang plano mo gawin silang matatag, gawin silang matibay, upang sa ganon maging kalakasan sila ng mga taong nanghihina rin, upang sa ganon maging patotoo ang kanilang mga buhay at masabi nila sa mga tao na dumaan sila sa ganitong uri ng pagsubok, ngunit dahil sa tulong mo, lumakas sila at maaari nilang gamitin
bilang patotoo at kalakasan sa mga taong nangihina at maging kalakasan din sila ng mga tao sa paligid nila. I pray, Lord, samahan mo sila sa mga sandaling ito. Bigyan mo po sila ng bagong pag-asa, bagong kalakasan, bagong kasiglahan upang ipagpatuloy nila ang buhay, Panginoon. Bless them, Panginoon, yung mga negosyo nila, bawat trabaho, bawat bagay na hawakan ng kanilang mga kamay. I pray for blessings. I pray, Lord, bigyan mo sila ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Kagalakan, kapayapaan ng puso, ng kaisipan na nagmumula sa iyo. Salamat, Lord, because you are not done with them yet. Hindi ka pa tapos sa buhay nila. Hindi ka pa tapos. May ginagawa ka pa. May inaayos ka sa kanilang mga buhay. At may tinuturo ka sa kanilang mga bagay na bago upang sila ay matuto, upang sila ay maging matapang, malakas, upang sa ganun mapagtagumpayan nila anumang uri ng bagyo na daraan sa kanila. Salamat, Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ka. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito sa The Praying Mom. I want to encourage you, kaibigan, huwag kang bibitaw. Oo, umiiyak ka ngayon. Oo, hindi ka makatulog sa gabi at puno ka ng problema, kabagabaga, na-stress ka. Oo, kung titingin ka sa paligid mo, walang pag-asa, puro kadiliman, mga negatibong bagay ang nakikita mo. Pero kaibigan, I want to tell you, alisin mo ang tingin mo sa paligid mo, tumingala ka, doon mo ilagak ang tingin mo sa taas, sa kinaroroonan ng Panginoon at bibigyan kanya ng kalakasan at panibagong pag-asa. Magkita ulit tayo, kaibigan, sa susunod na linggo dito lang sa The Praying Mom. God loves you at may plano siya sa iyo.